So, currently gumawa tayo ng bridge mode. So, yung bridge mode is yung dalawang router na magka-connect sa isa't isa. So, right now, meron ako nito, ayan. So, meron ako itong Converge na router. Ito, isang to. Then, meron pa ako ito, ayan. So, ito yung actual na ginagamit natin para sa dito sa bahay. Ayan. So, meron siya sariling IP, which is 192.168.1.1. Ito naman, syempre, para hindi sila magkaroon ng conflict with the IP address, so nilagyan ko siya ng 192.168.2.1 naman siya. So makikita nyo yan, LOS yan, so wala siyang ilaw. So gagamitin ko ito dun sa kabilang bahay kasi mag-extend ng internet para magamit nila yung linya. So maglalatag kami ng linya, medyo malayo. So ito yung gagamitin. So ginawa ko siyang bridge mode. So paano ba natin siya ginawa? So ganito lang yung ginawa natin. So kung makikita nyo, ayan. So currently, ito yung IP niya, ayan. 2.1, ayan. So ito yung linya. Ayan. So pabalik siya dito. So nakatasak ako sa LAN 1. Ayan. So yung LAN 3 naman, ayan, kung makikita nyo yung LAN 3, nakatasak naman siya papunta sa dito, sa LAN 1 nung active. So ayan, ito. Ayan, LAN 1 na active. So ayan. So ganyan yung pinaka-setup. So meron na siyang ano. So may sarili din siyang wifi. So on my end, so ginamit ko pa rin to. Ayan. So ito yon. So meron akong 2.4, then meron akong 5.3. Ayan. So active yan lahat. So kung makikita natin sa home, balik tayo sa home. So sa wireless LAN device, so wala, ito may isa. May isa nakakonect ito. Yung isang yan. So ang IP niya, kung mapapansin nyo is 192.168.1.127. Ibig sabihin, itong IP na to ay galing pa rin dun sa pinaka main na router natin. Ayan. So yan pa rin yung IP niya. So sa LAN, wala naman nakatasak sa LAN. Ayan to. Ayan yung sa LAN. 2.10. Ito which is yung laptop. 1.1. Ito yung IP ng main. So meron tayong 1.31 naman. So nakukuha niya rin yung sa LAN. Okay. So tinest ko. So makikita nyo ito. Ayan. So itong laptop na to na ginagamit ko, nakakonect yan sa ibang SSID. So pag tinignan natin yung IP, ayan, so kung makikita nyo, meron tayong ping test. So control C natin, IP config. Ayan, IP config para malaman kung anong IP. Ayan. So meron akong nakaset sa LAN ko na 2.10. So nakaset yan 2.10. So ibig sabihin, para ma-access ko kasi siya, kailangan kong mag static IP para ma-access ko yung router. So 2.10 then 2.1. Sa wireless naman, meron akong 1. So ito yung IP ko, 125, tapos 1.1, which is yung router ko mismo na home. Ayan. So nag-connect ako ng isa. So ito yun. So makikita nyo. So check natin yung wifi. Ayan. So yung wifi ko nakakonect kay, ayan, wifi andal 2. So yung kanina, yung IP niya, ito. Ayun. So 192.168.1.127. So yun. So kung may mga router kayo na pwedeng mga nakaganito yung sa router ng Converge na hindi naman na nagagamit, so pwede natin siyang gawing bridge para papunta sa kabila. So kasi kaysa bibili pa tayo ng tag dito, mga repeater na hindi naman ganun kabilis, so ito na lang yung ginamit ko kasi mas maganda yung router na to. Ito yung router na yan kasi meron siyang 5G at saka meron siyang 2.4. So sayang naman, nakatambak lang din naman dito. So ginamit ko na lang. So mas malakas pa yung signal nito. Ayan. So tingnan natin kung may internet. Ayan na. So nakakonect siya dun sa Wi-Fi andal 2 na binobroadcast nito. Ito. So local area network. Tapos wireless LAN. So SSID. Ayan. Ayan yun. So yan yun. So tingnan natin kung may internet. Punta tayo kay Google. Ayan. So Google. Hanapin natin sample. O sample, disample. Ayan, so makikita nyo nagba-browse. So punta tayo sa YouTube. So click natin yung YouTube. Ayan. So pumapasok siya. Ayun, so tumutuloy. So tingnan natin yung speed test nung ano natin. So medyo mabagal tong phone to kasi parang dito 5G. Fast.com. So ito yung ginagamit ko lagi. Ayan. Uy, 45.
44. So not bad kasi at least meron na tayong wifi na magagamit. Hindi na tayo bibili ng mga repeater na nabibili sa mga Shopee na mga mura nga lang, kaya lang syempre yung ano niya, tag ito, pinaka signal talaga hindi ganun kalakas. So pag dito naman, ito naman yung isa ko na nako-connect dito kay sa isang wifi namin, ayan, yung pangalan. So pag nag-pass tayo dito, pass.com, yung mobile speed ko dito sa bahay 300. Ayan, tingnan natin kung 300 pa rin ba o mababawasan na to. O yan, nabawasan siya kasi naka-bridge. So ibig sabihin na nakukuha niya yung possible, nakukuha niya yung speed dun sa kabila. That's why bumababa yung speed niya. Ayan. So ito yon. Ayan, so 96 Mbps. So naka-bridge siya. So ngayon try natin yung isa. So log out natin itong 2.1. So log out. Okay. Punta tayo kay 192.168.192. Ayan, so ito yung isa. Ayan, so 1.1. So admin. Tapos type natin yung password. Admin password dapat. At ayan. So yun. So napasok natin. So makikita nyo meron tayong home server. So ginagamit ko ito pang practice. Meron tayong server dito sa bahay. So wireless LAN client. Tingnan natin. Nandito siya. Ayan. So 1.2. Ayan. Yan. So huwag na yung iba. Ayan. So sa LAN. Nandito siya. Ayun. Si 2.1. Ito yung router. Ito yung isa, ito nga, yung mobile na to. Ayan, so tingnan natin kung same pa rin. Ayan. So yun lang yung sa bridge, so na ano niya yung sa speed. Pero tingnan natin kung magsisame pa rin yung status niya kapag nakaano na. Nailatag na natin ng maayos. Ayan. So ito na yung 1.1. Ayan, 1.1 yan, 1.1. So wireless LAN, yung wireless LAN niya ito nandito. O yan. So para makita natin. Medyo bumagal. So ayusin lang natin yung speed. Ito yan. O yan, yung 1.1 o 1.1. Okay, so log out tayo. Tapos login tayo dito sa kabila. Login ulit tayo. Ayan. So ito yung topology niya ngayon. So one setting, firewall din kung saan siya naka connect. So dito ko siya ginawa sa internet. Yan, internet. Tapos sa 1, click nyo lang yung 1, yan yung 1 settings. Tapos ito siya. Yan. Naka-bridge siya. So nagawa ako ng bilan. So bilan 10 lang. So hindi naman siya binabasa. Naglagay na lang ako dito. So yun. So dito lang siya. 1. Yan. So punta lang kayo dito, right click nyo lang, right click, tapos inspect nyo lang, inspect, tapos click nyo lang to yung part na nandito. Wait lang, kailangan mag nyo kayo, new, create new, tapos tong routing na to select nyo lang yan. So inspect, tapos click nyo lang yung routing kung nasaan yung routing. Ito, hanapin nyo routing. Ayan, so ito yon, arrow, tapos arrow ulit dito, ito dito, isa. Ayan, so yon, may routing up. Ayan, so ito yun, arrow right ulit, tapos yan, hanapin nyo lang, tapos yun, so yan yung katapat nya, right, right nyo lang, right, tapos yun yung mode. Ito, click nyo lang yan, yung 3 dots, yun makikita nyo dito. Ayan, so dagdag lang kayo dito, like right click, duplicate element. Ayan, so ngayon kung makikita nyo yung duplicate nyo, magiging dalawa na yung routing. Ayan, yan yung kung paano ko ginawa, nagkaroon ako ng bridge. Okay, so pagka-click nyo ng, pagka-type nyo, then click nyo lang yung on,
automatic na yun, magkakaroon na ng bridge yung sa LAN. Tapos, sa port binding, dito, sa port binding na tinatawag, kailangan siyang i-bind as bridge. So, port binding, ito yung bridge, nakabind siya sa LAN 3. Ayan, kaya nakatasak siya sa LAN 3 ko, pataas. Okay? Ayan. Sige, sige. Alright.